So welcome guys sa ating educational webinar. So market analysis tayo, date and I, January 13. So review natin yung previous market analysis, fundamental bias, and trade ideas. So dito sa USD index, sa monthly time frame, makita natin yung bullish move, no? So ilang months na tayo bullish sa USD currency dahil yan sa fundamentals, no? So dapat alam natin ano yung mga economics and fundamentals data report na nag-impact sa market kung bakit tumataas or bumabaksak yung price ng currency. So punta tayo sa lower time frame para makita yung mga bias natin. So since last year, bullish bias tayo sa USD, no? Dahil price in ng rate cut. Then meron tayong pagkapanalo sa US election ni President Trump na nagkaroon ng na bullish bias sa USD, no? And last Friday, meron tayong NFP report, and previous month na may NFP data report na bullish bias sa USD, no? Halos parehas lang nangyari sa NFP this week na bullish bias. So dahil yung report ay higher than forecast, makita natin dito sa NFP data release nung last Friday, no? So ito. So makita natin sa actual data is 164K, no? Higher than forecast, kaya nagkaroon ng bullish sentiment sa USD. So makita natin dyan yung impact niya kung titingnan natin sa chart. So sa 4 hour tayo, no? Sa higher time frame, makita natin yung bullish move sa USD since last month. So ito yung nangyari nung last December NFP. Bullish bias dahil in December, meron tayong higher than forecast NFP data report. Then yung forecast data is 202K. Yung previous naman is 36K lang. So makita mo dito yung impact ng NFP data. So pag interpret ng data, no, malaman natin na bullish bias sa USD. So hindi lang dapat na i-base mo kung kulay green or kulay red yung actual data. Kailangan mo i-compare yung data, yung statistic, no? Kung malaki ba yung impact nito, kung price in na ba, kung gaano kalaki yung impact sa market. So makita natin dito sa nangyari last week Friday is ito yung analysis natin na possible mag-break above sa key level na ito. So makita natin yung NFP data release, ito yon. Yung bullish spike na yan ay yung NFP data release. Dahil yan sa NFP. Nagkaroon ng bullish move. So yung analysis natin post data after ng data release is bullish bias if nag-hold above dito sa key level, possible pullback. So pupunta tayo sa lower time frame. Nag-pullback siya sa key level, no? Anticipate natin itong pullback na ito. So dito possible na mag-buy ka dyan for bullish bias. So makita natin tumaas na USD this Monday, no? So itong move na to, pwede mo siya gamitin as a bias, no, based sa previous week analysis, based sa NFP data release, kung ano yung sentiment, no, na bullish bias sa USD. Kaya meron tayong bullish bias dito next week, no? Makita natin na hit na yung target natin dito na i-retest previous high sa USD. So possible yan tumaas pa. So kung titingnan natin sa weekly, so ito yung range na kailangang possible na itaas ng USD if magkukontinue pa ang bullish bias. So ayan sa analysis natin sa USD, no? Sa gold naman, ang nangyari sa gold is bullish pa rin. Kung titingnan natin dito, so yung previous analysis natin last week na possible na mag-break above dito sa key level, no? Then bullish bias dahil sa global trade concern, no? Dahil sa pag-impose ng tariff, so nagkakaroon ng trade tension, no? Kaya nagkakaroon ng fear sa market, kaya bullish bias sa gold market. So sabi ko, gold and USD can be bullish at the same time, no? Based sa market sentiment and fundamentals. So makita natin dito NFP release. So ito yung NFP release, no? Nag-bearish move siya. So mabilis siya na price in na market, no, dahil overall bullish pa rin ang gold market. So nag-fail to close below key level, so invalid na yung bearish bias.
Then nag-continue yung bullish move. So if kung continue nyo ang bullish move na to, possible mag-pullback dito, no, or pababa pa. Then i-retest yung previous key level na ito. Then continue pataas. I-retest tong 1,710 na key level, no, for bullish bias sa gold market. So kung tingnan natin sa daily, yung structure ng market is bullish talaga sa gold, no. Possible i-retest yan, or possible mag-ranging dito, mag-pullback lower, possible mag-range yung price dyan. Then wait for another pullback move, no, for bullish bias, no, possible mag-bullish pa yan. So ayun yung mas preference kung mangyari, no, mag-pullback muna before continue going up para i-retest yung key level. So possible rin na mag-bullish yan, no, next session or bukas, na i-retest tong key level na to. Base yan mamaya sa market sentiment, kung ano yung result ng data report, and if merong economic news, no, na nag-impact sa gold market. So dapat alam natin yung mga fundamental catalyst sa gold dahil marami yan impact, no. So DXY, so check natin yan. So wait lang. So makita natin dito yung bullish bias sa USD na possible i-retest tong sa monthly time frame. Possible i-retest yan next month, no, if hindi this month. So possible mag-pullback, possible rin pullback yan sa key level, below key level, no. So dahil yung market hindi lang yan isang direction, no, may nangyaring pullback move. So since makita natin dito sa higher time frame na bullish move, so wala pang nangyaring pullback, no, possible mag-pullback yan. Then dito maganda mag-buy opportunity, no, buy position sa pullback if magkakaroon ng pullback, no. So pwede yan pullback move sa higher time frame yan, or dito para i-retest tong 112 key level, no, if magstay sa, if pares pa rin yung fundamental bias natin, same pa rin yung market sentiment, same pa rin narrative ng market, no, na slower rate cut anticipation sa central bank ng US. So sa Bitcoin naman, so same pa rin analysis natin, na-anticipate natin yung i-retest yung previous all-time high, break above sa 100k key level. So na-anticipate natin itong pullback lower, no. So nag-pullback na siya pababa hanggang dito, ni-reject na. So yung last na key level na kailangang i-defend ng mga buyer is tong 91k key level if gusto pa nila i-control yung bullish move na pataas or i-retest yung previous all-time high or mag-form ng bagong all-time high, no. So significant key level tong 91 key level. If nag-break below yan dyan, so possible i-retest yung lower key level, no. So if nag-break below dito, so possible i-retest yung 73k key level. So kung makita natin dito yung mga green box ay yung mga previous bias natin sa Bitcoin. So last year na meron tayong bullish bias sa gold since 60k key level. Then dito naman during nanalo si President Trump as president sa US, and nagkaroon ng bullish bias sa Bitcoin, no. So may mga fundamentals in play rin sa Bitcoin. Dapat alam natin yan. Dahil ito yung nagpapagalaw ng price sa market, no. Kung bakit tumataas or bumababa ang price. So ayun lang sa analysis natin, USD, gold, and Bitcoin. So check natin yung economic data report for this coming week. So Monday, wala tayong masyadong data. Tuesday, PPI, US data. So Wednesday, meron tayong inflation data sa US. So itong mga data is kailangan natin bantayan, i-interpret yung data.
Sa Thursday naman meron tayong jobless claim, German CPI, UK, GDP, retail sales sa US, and sa Friday meron tayong GDP sa China and inflation data sa Euro. So kailangan natin identify yung mga key data dito, no? Interpret yung data, paano impact nito sa market. So ayun lang sa market analysis natin, no? Yung mga trade ideas, fundamental bias. So tingnan natin anong mangyari sa galaw ng market for this coming week. No, update ko na lang kayo kung may mga nangyari, mga changes sa fundamental bias natin, or may geopolitical tension, economic news na that can impact the price of gold, no, and sa USD currency.